Magandang umaga. Mayad nga timpano, mayong buntag sa ating mga kabarangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalong-lalo na diyan sa mainit-init pa ang barangay Inagawan sa. Good morning po, good morning. Yan. Kung ang sabi nung DAR kahapon, yung lugar pala ay unclassified, no? Tinanong namin kung paano yun, Timberland, AND, para makapasok yung DAR para doon sa potential beneficiaries ng lupa. Kasi yun ang ano niya eh. May ipapasa na raw yata po kayo para ma-reclassify yung lugar para maayos po yung problema po, Pong? Tama yun, Kaluwi, dahil napakatagal na problema ng ating mga kababayan dyan. Hindi lamang sa Inagawan Sub, Opo. bagkus sa ibang parte ng lungsod ng Puerto Princesa, na ang dami ng nakalagay na residential areas. Oo. Ngunit up to now, they are still considered as either unclassified public forest Opo. o kaya timberland. Okay. Dahil sa ating batas, ayun ay pagmamayari ba ng Estado. Kailangan nating i-reclassify, Kaluwi. Oho. So, paano po yung magiging sitwasyon? Yung kasing Bucor, yung 1912 nila na EO na hawak, at tapos yung kay President Digong na EO rin yata 75, nagbabanggaan ngayon ano kung paano, pero wala talaga kasi kailangan i-reclassify yung lugar. So para medyo humupa yung sitwasyon, ano po kaya ang magandang gawin muna, Congressman Hill? Tama yun, Kaluwi. Iwalay natin yung issue ng Inagawan Sub. Sige, Opo. doon muna tayo. Yung Inagawan Sub, Kaluwi, part yan ng, tama yun, na merong nung araw, na merong pinangahawakan ng Bucor. 1912. Kung di ako magkakamali, malaking area eh. Opo. Kasi yung parte ng PAC, yung Provincial Agricultural Center, dating parte ng ano yan, ng Wahig Penal Colony. Oho. Yung parte ng Crocodile Farm, parte din. Yung naibigay sa city government, which is the environmental estate, parte din ng araw yan. But nung araw kasi, Kaluwi, yung mga ganon ay through, ano yan eh, parang presidential proclamation kung hindi ako magkakabali. But Okay. sa ating batas, meron tatlong uri lang ng lupa. It's either A&D, o it's either timberland or unclassified public forest. Oo. Ngayon, noong panahon ng ating presidente, PRRD, Oo. nakapagbigay siya ng EO na ang sabi, lahat ng lupain na hindi na kailangan ng gobyerno ay dapat ripasuhin ng DAR, ng DNR, na po pwede na bang ipagamit sa ating mga kababayan. So Okay. doon nang galing yung isang EO. Oho. But kung mapapansin nyo, meron din isang EO. Maraming EO ito. Oo nga eh. Kaluwi, ha? Ang dami, oo yung nga. 718, kung papunta ka ng Aborlan, Alam ko rin, no? yung kaliwang side, malinaw yan. Oo. Na yan ay inallocate ng gobyerno Unless. para sa relocation. Noong araw, Kaluwi po, pwede yung ganun eh. Oo nga. Hindi masyadong mahigpit Oo. na talagang po pwede. Ngayon, medyo naghigpit ang gobyerno. Ang sinasabi niya, teka muna, bago natin ibigay at magkaroon ng titulo ang ating mga kababayan, dapat magkaroon ng Act of Congress. Dalawang bagay, Kaluwi. Okay. Pag ang isang lupa ay hindi A&D, meaning siya ay timberland, o kaya naman unclassified public forest. Magkaiba siya, Kaluwi. Ang timberland kasi, Kaluwi, classified na. Okay. Ibig sabihin, pag timberland ng lupa, dapat ang gagawin mo ay dumaan ka sa Kongreso para i-reclassify. Okay. Okay. Pag ang lupa ay unclassified public forest, Kaluwi, o pwede kang dalawa. It's either by act of Congress or by executive decision. Yun. Meaning, Dalawa. ang DNR po pwede na agad magsabi, ito kasi unclassified siya eh. Classified, oo. Bakit unclassified public forest? Kasi tama anong araw, talagang maraming public forest sa lungsod ng Puerto Princesa at lalo din ng Palawan. At kahit ngayon marami pa rin. Tama. Opo. Ngunit, through time, through cultivation, nakultibar ng ating mga kabarangay, hindi na siya public forest ngayon, Kaluwi. Oo nga. Talagang residential area na. Oo, natirhan na. So, angkop na. Oo. Dapat walang maging dapat, Kaluwi, walang maging conflict. Bakit? Ang laki naman ng lupa ng Bucor. Parang kung hindi ako magkakamali, 28,000. Sabi ko nga doon sa issue nung nakaraan, doon sa 10 hectares, dapat in-inspection na namin yun nung nakaraan eh. Okay.
Wala man tao doon, Kaluwi. Wala, oo, oo. So, kung ang may-ari Bucor, ay hayaan natin ng Bucor. Tayo naman pakiusap. Pakiusap sa Bucor na ito po, magpapaalam din tayo sa kanila, ito po ay angkop na para sa agrikultura at hindi nyo naman po nagagamit. Oo, oo. Since 1912, Kaluwi. 1912, panahon pa ni Governor Gilbert Newton. Tama? Oo. Oo, Amerikano pa ang Amerikano pa ang gobernador ng Palawan at that time. Tama. So meaning from 1912 Kaluwi up to now, hindi nagamit. Okay. Oho. So kung hindi nagagamit Kaluwi, bakit hindi natin ibigay sa ating mga kababayan? Yun. Dahil maraming lupa, but we have also to distinguish Kaluwi na dapat yung binibigyan ay yung talagang taga doon. Oo. Diba? Hindi yung mga nakabili ng 5 hektarya, 10 hektarya, tapos may mga balita pa tayo na may mga politiko rin doon na, dating politiko na nandoon, ay hindi sila dapat ang beneficiaryo. Ang beneficiaryo dapat ng batas na natin ipapasa ay yung mga kabarangay natin na matagal lang nagkukultibar, matagal lang in possession ng lupa. Tama. At huwag natin awayin ng Bucor. Dahil si Bucor pinoprotektahan lang din nila na yung tingin nila ay sa kanila pa since 1912. Oo. But on our part, Kaluwi, dapat walang pag-awayan dahil napakaraming lupa sa Puerto Princesa. Oo. Napakalaking lupa ng Inagawan Sab. Kaya nga. Tama Kung ano yung angkop na po pwede nang i-release, ipa-release natin. Ako hindi rin ako papayag, Kaluwi, na i-release lahat. Kung ano lang yung kailangan ng ating mga kababayan at ano yung angkop para sa agrikultura. Meaning, yung may mga malalaking puno, Kaluwi, yung may mga punong kahoy pa, hindi papayag si barangay na maisama yan sa pa-release. Ang ipapa-release lang natin sa ating batas na ipapasa ay yung mga lugar kung saan ready na for agrikultura na ginagamit na even now. Kaluwi. Hindi po pwede yung mga nag-claim lang ng 5 hektarya, 10 hektarya na walang pakinabang ang gobyerno. Example, Kaluwi. Sabihin mo na, may isang may-ari ng 50 hektarya, sabihin mo, Kaluwi. Laki Anong pakinabang ng barangay dyan sa lugar na yun? Eh yung 50 hektarya, sinaantay lang niya para ibenta rin sa iba. Yun, diba? bentahan. Kumpara doon sa talagang nagsasaka ng paisa, 2 hektarya. Importante yun, Kaluwi, kasi pag gano'n ang lupa mo, kinukultibar mo. Kaya nga. Nag-hire ka ng manigtabas. Nag-hire ka ng manigtanim. Umiikot ang ekonomiya. Okay. Pero kung ikaw yung taong nagkuha ka lang ng lupa dyan, binili mo lang kung saan, na at this point in time, dapat mali dapat wala kang lupa dyan dahil lupa pa ng gobyerno. At tama naman minsan yung Bucor na gagamitin na nila But not all of the 28,000 hectares, Kaluwi. Sobrang laki niya. 10 hektarya man lang yung 10 hektarya lang yung gagamitin. Yan natin sila. Diba? Pero hindi ko pa nakausap yung Bucor kung tama ba yung mga binitawang salita na medyo masakit nga naman pakinggan. Kasi, but regardless, sige po. Kaluwi, kahit ako naguguluhan na rin. Dahil ang dami, nagpatong-patong na Ang sabi sa akin ng DNR, 2 ang 718. Nung maalala ko, Kaluwi, nung nakarang upo natin, ang problema ay yung 718. Yung kaliwa, kung papunta ka ng Aburlan, diba? Yun ang problema. Yan, Ang ginawa natin, inapasa natin, nakiusap tayo sa DNR. DNR, pakisukat na finally, saan ba? It turned out, Kaluwi, kasi nung araw sa Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan, usong-uso yung Kaluwi, yung table survey. Yan. Wala nang punta-punta doon sa site. Wala na. Oh, sabi nung iba, bakit kami punta doon at namin lamok? Hindi na survey, sinukat-sukat lang. Yun ang problema. Yun pala, yung pinabitkarang 718 tong araw, hindi pala po pwede dahil malapit sa mangrove area. Nako. Ang sabi ng batas, Kaluwi, dapat 40 meters from the mangrove, going doon sa applyan mong lupa, dapat buffer zone yun. Dapat hindi kasama. So ang ginawa natin, Kaluwi, natasan ng DNR, ngayon meron ng sukat. Okay. Akala natin, Kaluwi, nung araw, yun na yun ngayon nag-iba. Ang sabi ng DNR kung dapat maisama ito, ma-declare as alienable and disposable para finally magamit ng ating mga kababayan. Magkaroon sila ng pinangahawakan, Kaluwi, kasi mahirap nga Pero after ang hawak, how many generations? hawak nila sela lang
Ayun na nga, Kaluwi. Ay Oo. paano? Sabihin natin, na ipamana sa anak, ipinamana sa apo. At that point in time, sabi ng gobyerno, hindi man to pwede. Hindi siya... So dapat, Mm. ngayon pa lang, Kaluwi, gawa na lang, dapat ma-file na talaga. Oo. At saka yung kung yung 7-1, tama pa yung sinasabi po ninyo, pagka nai-end na siya, pwede nang pasukin ng kuryente, ng kasi may mga titulo na may mga hawak na, di ba? Mga Yun ganun. din. Oo. Kasama rin yung Kaluwi sa isang bagay na dapat i-discuss. Oo. Doon, tama yun, sa 718, yung kaliwa, kung papunta ka ng Aborlan, bakit yung iba may kuryente? Oo, yung iba wala. Yan. Oo. Ano bang basihan? Anong basihan ng Paleco? Anong basihan ng city kung bakit ayaw silang bigyan? Di ba? Oo. Kasi nakakainis, Kaluwi, nakakainis o nakakatuwa, Oo. dahil nga, ang pondo na ginagamit natin para maglatag ng linya, hindi ito pondo ng Paleco. Oo. Ito ay pondo na nire-request natin ng kada kongresista ng Department of Energy sa pamahalang nasyonal para maglaan ng budget para maglatag doon sa mga sityo, Yan. mga barangay na walang electrification program. Tama yun. O, naglatag ng pera. Kaluwi. Ang problema pagdating sa area, ayaw pakabitan na kung sino man. Kasi nga, ay wala daw Titulo. titulo. Yo. But sometimes, Kaluwi, ang batas ay dapat tumaayon sa times ng panahon. Diba? Tama. Alam naman natin na sa Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, marami pa. O sasabihin nila, ay kasalanan ng congressman. Hindi ho kasalanan ng congressman. Dahil tayo from time and again, we always file. Oo. But we have to accept the fact na maraming kongresista, maraming pinapasang batas, Kaluwi. Kung problema pa rin ba yung yung pag-electrify sa Tagbarongis kasi walang titulo? Problema pa rin. Ayun nga, Kaluwi. Oo. Kaya nga, nagsunod-sunod ito, Kaluwi. Oo. Dapat tatayo tayo sa Kongreso para maimbestigahan. Ano ba ang patakaran ng gobyerno? Oo. Dahil pera itong nilaan ng gobyerno, ngayon hindi ma-implementa ang project dahil ayaw rin ng gobyerno na pakabitan. Oo. Nagsasalungat-salungat, nagbabanggaan congressman. Nagbabanggaan. Dapat may isang meeting na hindi naman kung sino ang nakikinabang dito, Kaluwi, yung ating mga kabarangay. Yun naman ang target doon di ba? Yung pabahay. Ang hirap, Kaluwi, dahil yung kapitbahay mo may ilaw, ikaw wala. May kuryente sa paligid, kabila, wala. Ano bang basihan? Yan, tama yun kung mapaimbestigahan. Bakit siya meron? Parehas naman kami ng status ng lupa. At ako walang... Yung isang sityo, may kuryente, yung isa wala. Pero parehas ka status ng lupa, tama ka. Oo. Anong nangyayari doon? Ba't nakakabitan ng Paleco? Ba't nakakabitan ng Paleco? Di ba? Pare-parehas. Dahil ang sinasabi, Kaluwi, binigyan daw ng clearance galing sa city. So, tanong natin sa city, ano ba ang basihan? Yun. Oo. Pare-parehas na sitwasyon yan yung lugar na yan Pare-parehas sila. Kasi nga daw, merong National Building Code. National Building Code? Na dapat merong anong tawag dyan, bago ka i-isuan ng obo, kailangan may, kaso nga obo, ano nga gagawin natin? Dahil nga ang karamihan ng lupa sa Puerto Princesa, ay walang titulo dahil nga timberland. Kaya nga, ayun, yun ang problema pala. So, ano to kung papasa mo na o paano kaya? Ito yung kasama ng Tagbarong, ay yung area doon, yung may conflict. Kaluwi. No. Dahil nga may iba ring barangay katulad ng Inagawan South. Yan, iba rin, Barangay ng Bakungan. Barangay ng Santa Lourdes, Kaluwi. Ang lapit lang sa bayan pero ang dami pang barangay ng Santa Cruz. May isa pa. Luz Bibinda. Luz B, okay. Oo. Pero ang mabigat lang, Kaluwi, siyempre, ayaw na natin magaya yun nung araw, nung nagpasa tayo ng batas, walang sukat. So ngayon, ang ginagawa ko, Kaluwi, naghahanap tayo, nagsimula na rin tayo ng magkalap ng pondo para masukat muna natin dahil ang hirap para sa isang kongresista pupunta sa kongreso. Gusto naming ipa-declare ito na AND. Ang tanong ng ating mga kasamaan, saan? Hindi ko naman po pwedeng naging Inagawan Sab. Buong Inagawan Sab ba congressman o party lang, o ano ang points? So yun,
Diyan lagi nagtatagal, Kaluwi, dahil Oo. walang pondo. Mahirap But pala for yan. now, dahil Oo. naipangako natin sa ating mga ako nang gagawa ng paraan. Oo, oo. Para pagpunta natin sa Kongreso, meron na tayong sukat agad. Oo. So itong kay Bucor 1912 parang yun reservation nila. Meron ng pondo raw ito, yung 10 hectares sa security facility na ito, prison facility. Ipupus kaya nila ito? Kung ano bang sabi ni Katapang? Parang itutuloy nila by all means eh. Yun din ang tanong, Kaluwi. Oo. Meron ba talagang pondo? Yun. Sabihin na natin meron, Kaluwi. Oo. Nung ating pagka-check up ng 10 hektarya, wala namang bahay doon. Merong mga nagtatanim. Oo. Parang 4 lang. Ba yun? Sabi ni Kapitan Salazar, parang 4 lang. 4, Oo, 3. parang 4 lang din. No? Oo. Pero yun nga, kung madali naman gawa ng paraan, Kaluwi. Oo. Malapad ang lupa, maraming pwedeng paglipasan. Tama. At saka makapagbigay ng kahit paanong tulong. At Okay. hindi ng issue, Kaluwi. Yung issue is yung malapad na lupa. Ano ba ang stand ng Bucor? Oo. Yan. Saan ba gagamitin, Kaluwi? Ang tagal Mas na... importante pa ba ang isang ahensya kaysa sa mga Tao. kababayan natin naghihikahos na kailangan may sakahin na lupa na hindi lang matutulungan ng kanilang sarili, bagkus matutulungan ang ating buong lungsod ng Puerto Princesa Oo, at kalapit mga munisipyo Oo. dahil makapag-produce tayo eh. Oh, kasi ang pinag-uusapan dito, agricultural food security. Nagpo-produce Yes, sila ng Halloween. sila ng pagkain. Oo. Oo. Pero napakalapad ng lupa, Kaluwi, dapat walang pag-awayan eh. Kaya nga po eh. Di ba? Dapat mahinahon lang ang lahat at lagyan natin ng mapa. Saan ba yung propose? Sabihin natin mga 1.7 ang i-propose sa Inagawan Sabo. Oo. Yun ang ultimate, yun ang maximum. Sabihin ng Bucor, ayaw namin ng 1.7, ganito lang. Di sige, okay, walang problema. As long as merong makinabang, Kaluwi. Ayan. Yung matagal na nagsasaka, matagal lang na nandyan sa Inagawan ito Sabo. At hindi papayag si Kabarangay na kung sino-sino lang ang pumasok. Oo, yan. Hindi Tama, po pwede. tama. Maano agad, ano. Itong sa ano daw, kung may nag-chat dito na nag-uusap tayo. Sa Solomon, ayaw din kabitan ng paleko. Solomon, parang dito Ayun. yat sa may Irawan yata ito. Yun na nga, Luis. Ano ba ang... para once and for all matuldukan, Kaluwi, ano ba ang direksyon ng ating estado? Oo. Ang direksyon ba ay talagang wag kabitan lahat ng walang tanyay? Maraming magsasuffer na kababayan natin. Okay. Diba? O Oo. kaya kapag nag-implementa ng batas, dapat patas para sa lahat. Oo, tama. Nababanggit mo kung yung sukat ng mga lupa, ano. Sabi ng DAR, yung 3 hectares sa pagka wala kang lupa, kahit na may kaya ka at wala kang 3 hectares, ang tawag doon landless Pwede ka pa. landless ka pa rin. Landless. Oo, pwede ka pa mag-apply. Para doon sa agricultural land. Yes. Oo. Oo. Okay, so pwede pala yan, ano? Kasi nga maganda akong dahil nga ang dami sa dami nitong mga tao na to, kung makapag-produce sila ng mga kalabasa, mga talong, mga gulay, palay, food security ng hindi lang Puerto eh. Minsan dadala pa sa ibang lugar. Pag kailangan At saka natin yung iba, Kaluwi, nagpo-produce na eh. Oo. Diba? So, bakit natin nahadlangan? Kung ano yung kailangan ng Bucor, kailangan ba nila ng perimeter? Perimeter. Yung kanilang gusto ay magkakadikit, then be it. Oo. Pero dapat mailaan ang gobyerno para sa ating mga kababayan. Baka Okay. sabihin ng iba, marami man lupa ang Puerto, bakit dyan? Dahil lang dyan na matagal yung ating mga kababayan na iba. Oo nga. Gusto mo ba, ilipad mo pa para Inagawan Sabo, ilipad mo ng Bahili? Hindi naman po pwede din yun. Sa lawak, sa libo-libong ektarya, bakit doon nga yung 10? Pwede naman doon sa ibang lugar dahil libo-libo hanggang doon sa Montible, pagkalapad-lapad pa nga nun eh. So yun din ang mga tanong, Oo. Kaluwi, na ano ba talaga? Dahil nga, nung araw kasi, diba, dapat nung nagbigay yung Pangulong Duterte nung araw ng direksyon sa DNR at DAR, inayos hindi. Oo. Anong nangyari? Nagturuan yung dalawa eh. Nagturoan, oo. Pag pinuntahan mo si DAR, tuturo si DNR. Pag pinuntahan mo si DNR, tuturo si DAR. Oh, pero yung doon sabi nung DAR kahapon kausap namin, yung nangyari doon sa Yulo King Ranch, kung pamilyar ka doon, parang nagtalo rin si DNR at si DAR. Nanalo si DAR. Kasi nailaban nila na, oo nga, sa inyo, pero nakatiwangwang. So, yun, unti-unti nang pinamimigay. Ngayon, 3 hectares per tao.
Kasi nga, itong mga agencies minsan, Kaluwi, they treat ng lupa sa kanila. Yun. Oo. Okay, sana, Kaluwi, kung may paggagamitan eh. Oo nga, oo nga. May paggagamitan, for example, DNR, na makikinabang ang bayan. Tama yun. Oo. Ang problema, yung iba ayaw lang kasi nandyan lang. May interest yung iba rin eh. Kaya ganun eh. Anong pakinabang? Ang lapad-lapad ng lupa, Oo. yung Puerto Princesa, hindi ba pakinabangan? Buti nga sana kung ginagamit, Kaluwi, pakinabang tayo eh. Kaya nga May po. pakinabang ang mga taga-Puerto, may pakinabang ang Pilipino. Oo. Eh walang pakinabang since 1912, nakatiwangwang. Oo. Tagal na. Tagal na. Diba? Tagal na. Oo. Mga lolo natin, Kaluwi, di pa pinanganak nung panahon na yun eh. Diba? From that time up to this time, walang nangyayari. 1912, panahon pa ng Amerikano yun eh. Hanggang ngayon, nakatiwangwang. Umatake ang Hapon. Hindi pa umatake ang Hapon nun. Hindi pa umatake yung Hapon. Wala pang sinasabi si MacArthur, I shall return. Nakatiwangwang na yan dyan. Sige. So, yun kung to pacify itong mga taong bayan, ano po yung pwede nyong banggitin? At sa Kongreso, sabi nyo nga, ito na, ginagawa na ng paraan para ma-identify na talaga natin yung mga lupa na yan at maipamahagi na kung doon sa mga, sabi nga ni wag tawaging squatter, wag din tawaging mga, ang tawag sa kanila, potential beneficiaries. Yun. Yes, tama. Oo. Not politically correct term, potential beneficiary. Yun. Sa ating mga kababayan, Kaluwi, lalong-lalo na sa ating mga kasama dyan sa Inagawan Sabat at sa Lutz Piminda, Oo. tayo po ay nakipagpulong na sa 2 kapitan at sa ibang kapitan ng mga lugar na kung saan tayo ay magpapasa ng panukalang batas muli para mapadeklara na illegal and disposable. Nagtagal mga kasama dahil nga kailangan natin ng sukat na precise kung saan ba ang boundaries ng gusto nating ipadeklara. Sa issue ng Bucor, ayahan natin ho ang Bucor dahil 10 hektarya man lang ang paglalagyan nila. Tinignan naman natin, parang 4 lang yung nagtatanim, Kaluwi, hindi naman, wala naman bahay doon. As far as we are concerned, sa ganitong panahon, kung tatanungin sa legal, Bucor ang may mas karapatan. Dahil meron siyang pinanghahawakan na presidential proclamation noong 1912. But hindi yun nagtitigil na tayo ay magpasa ng panukalang batas na gawing AMD na. Yung parte, hindi naman lahat eh. Parte lamang, Kaluwi. Kung saan yung ating mga kababayan ay nagsasaka at makakatulong para sa ekonomiya ng ating lungsod ng Puerto Princesa. That's one issue. Second issue ay pag-open ho ng Kongreso, tayo ho ay either mag-file tayo ng resolution o tumayo tayo at magbigay ng privilege speech para finally ay matuldukan. Ano ba ang talagang tuntunin ng gobyerno? Dapat ba ang mamamayan, ang beneficiary ng mga kalupaan, o yung mga ahensya na hindi naman nagagamit yung lupa? Ang sa atin, hindi naman natin ho kinakailangan na kunin lahat eh. Hindi. Kung ano lang ho yung kailangan. Pangatlo, ano ba ang direksyon ng gobyerno? Ang magpailaw at makatulong sa ating mga kababayan o i-uphold ang batas na kailangan mayroong tenural instrument o kailangan may titulo bago makabitan ng kuryente. But kung ganoon ang direksyon ng gobyerno, dapat inayos niya na lahat ng lupa na po pwedeng sakahin at tirahan dapat ay AMD na. Ngunit hindi ganoon. So dapat umangkop ang batas sa mga panahon, lalo na sa panahon ngayon. Kaluwi. Okay. So yan ang mga titingnan natin dahil very unfair eh. Oo nga po. Yung kapitbahay mo may kuryente. Ikaw walang kuryente. At pinagkaiba dahil ba mahirap na magsalita baka pero yun dapat ang matigdan, Kaluwi. Ano ba talaga? City, DILG, Bureau of Fire, o sino dapat ipatawag na. Para matuldo ka na saan ba? Kung may ano ba, meron bang last na lang po, meron bang maaring parang inquiry dito sa ano na to o talagang kailangan ipasa na siya para tumatakbo na? Dalawa, Kaluwi. Yung pag-declare as AMD, normal na proseso. Kailangan ipasa. Itong pagpapatawad ng inquiry, iba ito.
para ito lamang doon sa mga proyekto ng gobyerno sa Pailaw na hindi magawa-gawa dahil hindi makabitan yung mga lupa Yan. na walang titulo o kaya walang tenyoral instrument. Yun. Tama yan. Okay. Sige, kung may habol ko lang, natatandaan mo yung buto na dinala mo rito? Yung langka? Oh, yes. 3 pulgada na Kong Nilagay ko sa mga 8 na yun. 3 pulgada Ayun. na. Malapit na, kaya maganda may mga ganyan kasi para may mataniman ng langka. Oo. Hindi, Kalumi. Ha? Ilan yun na tayo, ano? 8 na yung tumubo. 3 pulgada na Kong Papakuha ko sa'yo, bibigyan na kita ng seedling. Yan talaga. Kasi ang Oo. buto, Kalumi, hindi ka sigurado na kung yung pinagkunan ng prutas, pag tumubo yung buto, ganun ang kakalabasan niya. 25% lang. Oo. Naghanap na kami doon sa Santa Monica ni Kuya Bong na mapaglalagyan ng mga langka. Oo. Ayan, oo. Sige. Pero, Kalumi, ang gagawin natin, bibigyan ko kayo ng seedling. Oo nga po. Yung buto, bigyan mo sa akin. Kasi Yeah. yung buto, kailangan pa nating i-graft yan. O kaya in-arching. Para sigurado tayo, 100%, na yung nanay niya Yan. ay ganun ang kakalabasan din ng anak. Oo nga, nakita- Dahil pagkabuto lang, Kalumi ang tinanim mo, 25% lang nabubunga. Nako po. Yun ang maganda ron. Kasi yung sa Davao, nakita ko yun So kung hintay namin yung seedlings ready na yung mga pagtataniman doon sa Santa Monica ni Camila Kuya Bong Naglagay na kami, naghanap na Okay. kami. Sige. Salamat, Very good. Congressman. Salamat po. Kong. Okay, Kalumi, maraming salamat. Oh, Thank you, yan. thank you. Mga